LA Clippers hindi pa rin natuto sa playoff history ni James Harden. Tama lang ba ang ibinigay na kontrata? Warriors nagdesisyon na kay Gui Santos at Quinten Post. At good news, may sapat na asset pa pala ang Golden State para kumuha ng upgrade players. Herb Jones and Nickeil Alexander-Walker ini-inquire na ngayon ng Golden State sa tamang presyo. 11 beses na NBA All-Star na si James Harden na magdiriwang ng ika-36 na kaarawan sa Agosto ay tinanggihan ang kanyang $36.3 million player option at babalik sa Los Angeles Clippers sa pamamagitan ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $81.5 million. Iniulat ni Shams Charania ng ESPN nitong Lunes. Kasamang naglaro ni Harden ang kapwa future Hall of Famer na si Kawhi Leonard sa kanilang bayan sa Los Angeles at napakalaki ng ambag na nagtala siya ng average na 22.8 points with shooting splits 41/35/87, 8.7 assists, 5.8 rebounds at 1.5 steals in 34.8 minutes per game in 79 starters last season na tumulong sa Clippers. With 50-32 record at makuha ang ika-5 pwesto sa Western Conference. Tinulungan ng veteranong guard si center Ivica Zubac na magkaroon ng breakout season sa opensa kung saan nagtala si Zubac ng career high na 17 puntos kada laro. Nagtala si Zubac ng 1.25 points per 3 pick and roll possessions per game na ginawang isa siya sa pinakamahusay na rollman sa liga batay sa dalas at kahusayan. Maganda ang naging simula ni Harden sa unang round ng playoff series ng Clippers laban sa Denver Nuggets kung saan nagtala siya ng 32 puntos, 11 assist at 6 na rebounds sa loob ng 43 minuto sa panalo nilang 112-110 in overtime in Game 1 ng kanilang serye. Ngunit habang tumatagal ang best of 7 na serye, unti-unti ring bumagal si Harden at sa Game 7 kontra Nuggets ay nagtala siya ng 7 puntos lamang sa 2 sa 8 shooting sa pagkatalo nilang 120-101. Isa ito sa pinakahuling paalala ng pagkahilig ni Harden na mawala sa pinakamahahalagang sandali ng isang serye, isang batik na matagal nang idinidikit sa kanyang karera. Ang kombinasyon ng playoff history na yon, ang kanyang edad at ang dagdag na batikos tungkol sa kanyang asal sa labas ng court ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga kuponang interesado sa kanya nang i-trade siya ng Clippers kapalit ng kaunting draft capital mula sa Philadelphia 76ers noong November 2023. Sa panahong iyon, umalis si Harden sa kanyang ikatlong team sa loob ng 3 sunod na season matapos magkaroon ng hindi pagkakaunawaan kay Executive Daryl Morey kaugnay ng isang max contract na inaakala niyang karapat-dapat siya. Wala nang kuponang nais mag-offer kay Harden ng isang max deal noon, ngunit binigyan siya ng Clippers na may malalim na bulsa ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $70 million bilang extension nung summer 2024. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Nalugi ba ang Clippers kay Harden sa kontratang ito? Sa ibang balita naman, maaaring nakapasok ang Golden State Warriors sa Western Conference Finals kung hindi lamang nawala si Steph Curry sa Game 1 kontra sa Minnesota Timberwolves dahil sa hamstring injury. Gayunpaman, nananatili itong isang paano kung dahil natalo ang Warriors sa loob lamang ng 5 laro at napauwi na may maraming tanong na kailangang sagutin. Kahit na nakuha ng Warriors si Jimmy Butler sa pamamagitan ng trade upang magsilbing pangalawang star, maaaring patuloy pa rin silang naghahanap ng karagdagang puwersa ngayong off-season. Maging si Giannis Antetokounmpo man o ibang star mula sa liga, alam ng Golden State na limitado na ang panahon nila kasama si Curry. Bukod pa rito, tiniyak ng Warriors na masisecure ang kanilang rotation sa pamamagitan ng paggawa ng mga desisyon sa kontrata ng 2 mahalagang reserba. Ayon sa ulat ng Warriors reporter na si Anthony Slater, gagamitin ng team ang team options para kina Gui Santos at Quinten Post para sa susunod na season. Ang option ni Santos ay nagkakahalaga ng $2.2 million habang si Post ay nasa $1.9 million dahil pareho silang mga second round draft picks. Nakapagtatag si Santos ng papel sa team simula noong Enero na naglalaro ng higit sa 18 minuto bawat laro at may average na 6.3 points. Nagbago-bago ang kanyang papel sa natitirang bahagi ng season, ngunit sulit siya sa halagang $2.2 million. Tungkol naman kay Post, nakapagtatag rin siya ng kanyang papel noong Enero kung saan nagtala siya ng 14 na laban bilang starter sa 42 laro. Bagamat kailangan pa niyang mag-develop upang mas mapagkatiwalaan ng Golden State bilang backup big man, nakapagtala siya ng impresibong 40.8% shooting from the 3-point range
sa higit 4 na shooting kada laro. Muli sa halagang $1.9 million, isa siyang napakagandang value para sa Warriors. Anong masasabi nyo sa mga players na ito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay desperadong makagawa ng trade para sa isang star noong nakaraang NBA trade deadline upang mapagaan ang pasanin sa superstar guard na si Steph Curry. Matapos ang nabigong pagtatangka na muling pagsamahin si Kevin Durant sa Golden State, napagdesisyonan ng team na makuha na lamang ang hindi masayang star ng Miami Heat na si Jimmy Butler. Hindi nagbitiw ang Golden State ng maraming assets, kaya may natitirang puwang para sa mga karagdagang pagdagdag sa off-season. Habang patuloy ang mga trade sa buong liga at magsisimula na ang free agency sa Hunyo 30, maaaring maging aktibo na naman ang Warriors sa pagpapatibay ng kanilang roster. Ayon sa bagong ulat ni Brett Siegel, 2 pangalan ang lumulutang bilang mga target sa mga balita. Narinig ko ang usapan tungkol kina Herb Jones at Nickeil Alexander-Walker para sa Golden State nitong mga huling araw. Ibinahagi ni Siegel sa isang post sa kanyang X account. Sinabing naghahanap ang Warriors ng mga pag-upgrade sa free agency ngayong linggo at posibleng pati sa trade market kung tama ang presyo. Maaaring si Alexander Walker ang pinakainaabangang free agent ngayong off-season dahil iniisip ng ilan na kaya niyang gumanap ng papel na tulad ni Derrick White para sa isang contender. Tungkol naman kay Jones mula sa New Orleans Pelicans, maaaring may saysay ang kanyang pag-alis sa koponan dahil sa dami ng mga talentadong manlalaro sa kanilang roster. Si Jones na napili sa first team All-Defensive noong year 2024 ay naglaro lamang sa 20 laro para sa Pelicans nitong nakaraang season na may average na 10.3 points at 1.9 steals per game. Malaki ang ibinaba ng kanyang performance bilang 3-point shooter, ngunit maaaring makinabang siya kung makakalaro kasama ng mga elite shooter tulad ni Curry at Buddy Hield. Ang star ng Pelicans ay papasok na sa ikatlong taon ng 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $53.8 million, kaya't isa siyang bargain sa kasalukuyang kalakaran sa liga. Ang pagpapares kay Jones kay Draymond Green ay magbibigay sa Warriors ng isa sa pinakamahuhusay na defensive duos sa NBA at umaasa ang Golden State na mahasa rin nila ang offensive game ni Jones. Ang paraan ng Golden State sa muling pagbubuo ng kanilang mga wing ay pinagsasama ang matapang na diskarte at matalinong mga pagpili. Ang pagtutok kay Herb Jones ay maaaring magbigay ng matibay na depensa basta't hindi magiging labis ang gastos sa trade, habang ang pagkuha kay Nickeil Alexander-Walker ay magdadala ng mabilis na shooting at kakayahang umangkop sa parehong opensa at depensa. Ano sa tingin nyo sa planong ito ng Warriors mga kaibigan?